Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing sa mga posit ng mga vlogger bayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka-hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan mga bayan. Ang kanilang mga paninira ay matutuho yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mo natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 60 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 59 na mga comments. Ana Corduba. Meron siyang 30 na mga comments. Enge Mentiza. Meron siyang 27 na mga comments. And Ma'am Ronaldine Lamsin. Meron siyang 35 lahat ng mga comments. Again, kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan si Katita Dar, Cosmo Defender, Barbara Butler, Susan Torres, Edmond Casteliejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kababayan ang ating pong mga early birds, ating pong mga suki at lagi pong nanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Maria Midasiplon, Evelyn Kitakami, and hi to Erlinda Tamura at saka si Ma'am Nora Makino. Nandiyan na po si Nonoy Foreign Hills, Aspernito, Jonalyn Xiao from Taiwan. Nandiyan rin po kasama rin po natin ngayong araw si Maria Cristina Manimbao. Nandiyan rin po si sino to? Si Flaco. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez, Delia Foliante, at pong hater makabayan. Sabi niya, sinungaling daw ako. Sinungaling ba si Sir Ivan? Nandiyan rin po si Hayashi Lani. Nandiyan rin po si Delia Corpos, Flaviana Abila, Army Lagaso, Lolita Maneja, and hi to May Santos. Nandiyan sa Rodriguez Montalban, Rizal. Okay, so kumusta ang lahat bakabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po na kagigising pa lang at wala pang energy, don't worry, painitin ko po kagad yung mga umaga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na pwede natin magamit po ipandibang sa mga ibinabakalat ng kabilang kampo na mga fake news. Galing po sa mga fake news peddlers. At dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kabayan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so mga kababayan ko, until now, so ilan po sa lugar dyan sa Pilipinas nakaranas po ng hindi maganda, nakaranas po ng baha at saka malakas po na ulan mga kababayan kasi nga dahil po dito sa pananalasa ng bagyong Inting. Ang bagyong Inting mga kababayan, medyo may kalakasan rin po kasi nga yan po ay isang tropical depression mga kababayan. Some of the places, area po sa Pilipinas, talagang devastated po ang kanang lugar. Nagkaroon po ng landslide, ang baha doon mga kababayan, umabot na nga ng dibdib or lampas tao na mga kababayan. So medyo makahalintulan po siya doon po sa bagyong yung nauna mga kababayan, yung Karina. Ngayon po, dahil nga nagkaproblema na naman po sa baha ang Pilipinas, so ang sinisisi
na naman po dito makabayan si PBBM. Hinanap naman po lahat si PBBM makabayan at saka sinisisi nila dahil daw yung project po na flood control ni PBBM wala daw kwenta makabayan, wala daw kwenta. Well, sila kasi dito ang hindi alam at wala silang alam makabayan na yung flood control na current flood control po dyan sa Pilipinas, yan pa po ay sa panahon pa ni Digong. Yung hindi natapos po sa panahon po ni Digong makabayan, yan po'y tinapos po ni PBBM. So ang ibig sabihin pa ng nitong mga DDS, kasi nga sinisisi sila makabayan na wala ng kwenta ang project ni PBBM na flood control. Well, sisihin ninyo itong si Digong. Dahil kung si Digong, kung nagtrabaho lang po siya ng matino sa kanyang term, which is 6 na taon po siyang nanungkulan makabayan bilang presidente sa kasamaang palad. So, hindi kasi niya inayos ang kanyang pamumuno. Hindi maayos po ang kanyang pamumuno makabayan at hindi niya talaga po tiningnan yung proyekto po ng DPWH, yung flood control sa Pilipinas, dahil nga busy siya sa Pogo makabayan. Busy siya sa mga kabulustagan at mga kalokohan. Nakafocus siya doon sa Pogo kasi sa Pogo, doon kasi siya nakakuha po ng resource fund, budget makabayan. Kaya yung mga projects po na binuo ng DPWH under po sa Duterte administration, hindi niya tiningnan makabayan. Hindi niya tiningnan. Kasi nga, nung nakita niya yung feasibility studies po na ginawa po ng kanyang grupo, ng kanyang mga kabinete, sa tingin niya, okay na yon. Well, in fact, ang kanyang proyekto na flood control makabayan, parang lumalabas dito na naging disposable lang po na proyekto. Nakita ho natin yan. Nagkaroon po ng fact-checking, fact-finding sa panahon po ng dalawang sunod-sunod po na bagyo makabayan, ang Karina, pati po yung bagyong Enteng, yung current ngayon po na bagyo makabayan. So nagkaroon po fact-checking. Ang ibig sabihin, walang kwenta at hindi po epektibo ang flood control ni Digong makabayan. Napakalaman natin yan kasi nga napalabas po ng report ang NEDA, si Secretary Balisacan Makabayan, na wala pa palang fund, wala pa palang budget na inilabas ang gobyerno natin para po sa flood control under sa Marcos administration. So ang project po ni Digong, yung kanyang build daw Makabayan, lahat pala yun, or ilan doon, ay isang disposable po na proyekto makabayan. Walang kwenta naman kasi ang kanilang iniisip, puro lang pangbubulsa makabayan. Ang kanilang iniisip, gusto lang mapuno po ang kanilang bulsa. Kurap naman kasi. Pero dito po sa panahon po ni PBBM makabayan, so hopefully yan po yung masolusyonan kasi nga itong issue talaga ng baha na yan, since noon pa po makabayan, mahirap talaga masolusyonan po yung some areas po dyan sa Luzon, sa Manila, meron pong part po sa Visayas or dito sa Leyte na hindi pa po nasolusyonan yung baha kapag meron pong bagyo makabayan. Meron kasi yung area na yan prone talaga at saka yung area na yan medyo level kasi sa dagat makabayan. So kapag merong bagyo at saka timing rin po makabayan na magkaroon kasi dito po ng high tide, doon po magkaproblema ang lugar kasi talaga pong babaha makabayan. So sana yan po yung masolusyonan na. Para kung titignan natin, doon po nga sa Japan, tingnan nyo po sa Japan, sa China, some part of the Korea, na kung saan yung mga lugar na yung makabayan, malalaking lugar ho yun, pero nagkaroon pa rin po dito po ng baha. Diba? Nakita ba natin sa balita, nagkaroon pa rin po ng baha. Yung mga lugar na yon na nabanggit po na si Ivan, mga malalaking lugar ho yon. Pero bakit nagkakaroon pa rin po ng baha? Diyan po sa Pilipinas, hopefully dito na po sa time po ni BBM sa Marcos administration, sana makita na po nila yung root cause makabayan at sana rin po yan po'y masolusyonan na. Mga haters, ang dapat ninyong hanapan ng flood control itong si Digong. Bakit? Kung babalikan natin, ilan ba lahat po ang flood control na ipinagawa po ni Digong makabayan? 11,000 plus o yan. 11,700 plus yata, if I'm not mistaken. Napakadami po makabayan. Napakadami po ng flood control ni Digong. Pero, epektibo ba?
'Di ba? Wala pa rin po. Kasi nga itong si Digong Makabayan, puro lang kasi bunganga. Puro lang kasi pangungutya. Puro kasi ito pagmumura at saka puro po pananakot sa taong bayan Makabayan. Kapag hindi nila kalyado, tinatakot nila yan. At saka syempre yung mga taong Makabayan kapag tatakutin na, matatakot kasi sila, baka sila po ipapatig Makabayan. So yun po ang nangyari sa panahon po ni Digong. 'Di ba mga haters? Dapat si Digo ang sisihin ninyo, wag si PBBM. So, anyways mga kabayan ko, pag-usapan rin po natin. Kasi nga, ito pong mga DBS po ng mga vlogger ngayon, kala mga influencers, grupo nila ni Mocha, grupo nila ngayon nila ni Sas, ni Joy De Vera, pati nga yung mga baneteros. 'Di ba naalala ho natin na hinihikayat nila itong mga dilawan makabayan? Naalala ba natin 'yan? 'Di ba hinihikayat nila 'yan? Meron silang ipinakala doon po sa TikTok makabayan, doon kasi sa TikTok, na ipinakita nila doon na hindi daw totoo na binaboy daw ni Digong itong si BP Leni Makabayan, ang former Vice President si Leni Robredo. Hindi daw binaboy makabayan. So para nila mahikayat po yung mga dilawan, mga pinklawan, nagpalabas sila ngayon ng marami pong mga video which is the same pa rin po yung content, yung video na makita. Tsaka nilagyan nila po ng title, ng captions na hindi totoo daw na binaboy ni Digong itong si Leni Robredo. Mga pinklawan, mga dilawan, naniniwala ba kayo sa mga sinasabi ngayon ng mga DDS na hindi daw binaboy si BP Leni Robredo? Please comment sa baba, babasahin nyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So syempre, para po marisbakan natin po at meron na po tayong ma-counter doon sa mga claim po ng mga DBS na hindi daw binaboy ni Digong itong si BP Leni Makabayan, magpalabas tayo ng ating mga ebidensya. Let's watch this. Mamatay ka na. Vice President ba talaga yan? Kasi Is not capable of running a country like this. Philippines? You know, for all of these years, she has done nothing. She is a colossal blunder. Colossal blunder. Blunder. Huwag kayong maniwala dyan mga itong dilawan. Lalo na I hate to mention her name, but to si Leni, kung ano man mong pinagsasabi, alam mo, Leni, kung gusto mo, if you really want to do away with it, isprehan natin itong Pilipinas o Manila ng pesticide. Matagal na ako maraming sabihin sa iyo, pero reserva ko na lang. When you start your campaign kung magtakbo ko ng presidente, waswasan kita ng gusto. Oh, this is your nightmare. Yan ang mahirap sa'yo. You want to be relevant. And you know, sometimes you make an idiotic stance. Yung mga ganong they deserve the best. Anak ka ng... Bakit ako... I would give them the worst. Mamatay ka na. O ngayon, mga DBS, hindi ba binaboy ni Digong si BP Leni? Sige nga, paano niyan kakauntiran? Don't me. Sabi ko sa inyo, napaka-easy lang po hanapin ang mga clippings po dito ni Digong Makabayan. Napaka-easy talaga kasi hindi lang po yun. Marami po. Pero ilan po kasi nakita ko Pero marami yan mga kabayan. Alam mo natin yan. Kasi alam po natin po yung bunganga ni Digong kapag si Leni na ang kanya pag-usapan. Meron talagang mga banat po yan. At saka nakikita natin dito kung gaano talaga ito kagunggong itong si Digong Makabayan at saka kung paano niya tinitira lagi itong si BP Leni. 'Di ba mga mga pinklawan, mga sinungaling sila Huwag kayong magpapadala doon. Bakit nga pala hinikayat na ngayon itong mga pinklawan makabayan, itong mga dilawan? Kasi nga 'di ba, alam ho nila na hindi nila kaya po makakaroon dito or hindi nila kaya pong mabuo ang people power na tinatamasa nila kasi nga talagang atat na atat sila ditong maubo po itong kanilang poon na si Sara Makabayan. Kailangan talaga nila po ng suporta galing po sa mga pinklawan or yang mga dilawan.
So sa mga pingklawan ko ng mga viewers, mga dilawan, okay lang ba sa inyo? Makipag-collab kayo daw, sabi po ng mga DDS. Okay lang ba sa inyo? Isipin niyo lang po kung paano tinarantado ni Digong si BP Lini noon. Di ba? Mag-isip-isip po tayo. At saka huwag kayong maniwala doon. Kasi ito rin pong si Bandit Bike Hapon Makabayan. Di ba meron siyang interview doon sa SMNI na ano daw, na sabi na hindi daw kalaban yung mga pingklawan dilawan. Noon, kahit i-playback ho natin mga sinasabi noon ni Bandit Bike Makabayan, gunggong talaga eh. Talagang tinitiris na noon, inaapakan, saka ano po itong mga sinasabi dito ni Bandit Bike. Pati nga si Mocha, 'di ba? Tinira niya itong si Lini Robredo. So itong mga sinasabi ngayon ni Bandit Bike Makabayan, kinain niya kasi sila po ito ngayon ay napaka-desperado, hindi kasi mangyari at hindi talaga po mangyayari ang kanilang people power without the help of the pingklawan, ng mga dilawan, ng mga mainstream media, pati po ng simbahan at saka ng kapulisan ho natin makabayan. Kaya iniisa-isa nila. Ito po ang kanilang, siguro ang plan din nila na inuunti nila dito pong iniinganyo yung pingklawan at saka yung dilawan, pati po yung simbahan makabayan. Hindi mangyayari yan kasi ang SMNI, ang mga reporters po ni Digong, mga vlogger po ni Digong, mga sinungaling naman kasi yan. Di ba mga gonggong eh? So mga kabayan ko, ipakita ko muna sa inyo yung nangyari kahapon. Sino bang nakita nga pala doon po sa deliberation budget hearing po ng DepEd Makabayan? Sino nakita noon? Nakusan, di ba, nandun po si ex-senator, si Secretary Sani Angara Makabayan. Saka lahat po ng mga tanong po ng mga mabataso natin tungkol doon sa ilang budget bang kailangan po ng DepEd at saka ano ba yung mga findings ng DepEd nung siya na po ay naupo dito Makabayan bilang isang DepEd Secretary at saka ano ba yung mga anomalya ang nakita doon sa DepEd na sa time pa ni Sara Makabayan. Di ba ang dami? Ang dami pong anomalya Makabayan at meron talagang isa rito na nakakagalit. At ito talaga hindi dapat po palalampasin Makabayan. At saka ito po ay talagang walang kapatawaran. Bakit siya, Ivan? Napag-alaman ho natin. At yan po ay galing po sa statement po doon sa nakuha natin po sa deliberation po sa budget hearing Makabayan kahapon doon sa Kamara na ito pa lang budget po ni Sara Duterte. Ipakita ko lang sa inyo para at least meron tang idea Makabayan na yung budget po, which is bilyones o yun, na feeding program po ng DepEd Makabayan, abay grabe, isipin nyo ha, 5.69 billion pesos DepEd feeding program, nawawalang gatas, at saka yung mga pagkain Makabayan, like for example, yung Nutriban, at saka yung iba pang mga pagkain doon para po sa feeding program po ng DepEd. Inaamag na po ang Nutriban Makabayan, inaamag at saka ayon po sa statement po na isa po sa nagsalita kahapon aside po kay Angara Makabayan na yung mga pagkain pala na ibinibigay doon sa ating mga kabataan po ng mga estudyante, meron na mga insekto Makabayan. Isipin yan, ang Nutriban meron ng molds. Iba rin pong pagkain Makabayan, meron ng mga insekto. Tas yun po ang binigay doon sa kabataan natin sa ilang pong mga lugar Makabayan. Hindi ba nagagalit? Di ba talagang mapapa-PI ka talaga eh. Talagang mapapa-BS ka talaga eh dito kay Sara Makabayan. Kung ano po ang kung ano po yung nakita natin ngayon na attitude po ni Sara Makabayan, which is yun po napaka-imburnal talaga na ugali. Imbor na rin po ang kanyang karakter, the way siya magtrabaho bilang isang DepEd Secretary Makabayan. Kasi talagang napakapangit talaga. Nung nabasa ko po yung balita niya Makabayan, talagang sabi ko, ibang level to. Talagang impeachable po ang ginawa dito ni Sara Makabayan. Pinapakain mo sa kabataan natin, Nutriban, yung gatas. Ang gatas nga Makabayan, maraming nawawala. Hindi kaya yun po'y binibintan nila Makabayan? Hindi kaya yung gatas yun, binibintan na ho nila, pinagparahan nila Makabayan. At saka dito po sa Nutriban, sa iba pang pagkain na binibigay nila dun sa kabataan natin, inaamag, isipin niyo yan, inaamag, meron ng molds, ang iba meron ng insekto Makabayan. Ang dami pong kabataan natin na, di ba, maraming mga balita Makabayan na sabi nila na food poisoning sila, nakasakit po ang kanilang tiyan. Hindi kaya sa feeding program Makabayan? Kasi nga,
Isa rin po dito sa ebidensyang inilabas po ng taga DepEd na karamihan doon sa mga pagkain na yon expired na po mga kabayan. Grabe no, talagang sarap pitikin to si Sara pasaway talaga manang-mana talaga sa kanyang tatay mga kabayan. Tas ganyan po na klase ang gusto nila na maging presidente, si Sara Duterte. Dito pa lang po sa kanyang panunungkulan bilang isang Defense Secretary, hindi na po talaga pwede makabayan at hindi talaga po qualified. So ito pong pag-upo ni Sani Angara makabayan, it's a blessing talaga no. Talagang pinili ho siya para diyan, pinili siya para diyan kasi alam po ng mga mamamatas at saka nakakilala sa kanya na magaling po ito na sekretary. At saka hoping rin po na maayos yung mga problema noon sa panahon po ni Sara Makabayan, ito po sa panungkulan na ngayon ni Secretary Angara. At saka we are fortunate enough na meron pong nakita at saka na-report po ito si Angara ng mga anomalya po ni Sara Makabayan. And also, may nakita rin po na anomalya tungkol po doon sa Makabayan, tungkol doon sa kagamitan natin, sa gamit po dyan si DepEd, yung laptop, yung iba pang maraming mga gamit, mga karton-karton doon. Yung laptop makabayan, ilang milyones lahat yon, tas nakatambak lang pala sa isang warehouse, hindi pinamigay po ni Sara Makabayan. Tas grabe no, hindi pinamigay po yung laptop, pati yung mga libro. 1.5 billion lahat po items makabayan. Kasama na doon yung mga laptops, yung mga libro, mga DepEd items. 4 na taon na palang nakatambak sa mga bodega. Isipin nyo yan, nakatambak lang, hinayaan na makabayan, hindi niya ginawan po ng way, ng solusyon kung paano ito ma-segregate at saka paano rin po ito ma-deliver na kung saan mo ito pwedeng ipamimigay po sa sangay po ng DepEd makabayan o saan mang mga eskwelahan. Walang ginawa dyan itong si Sara Duterte. At saka sayang makabayan ng mga gamit na yan. Kasi kapag hayaan po yan, siyempre yung iba po mga gamit dyan, like for example yung laptop, ma-deteriorate kasi yung makabayan. Hindi naman kasi pwede yung laptop na nakatambay lang na ilang taon makabayan. Hindi yan pwede. Lalong-lalo na kapag yung warehouse na pinaglagyan, mag-iba-iba yung klima doon makabayan, masira po yung laptop. Sabi po ng taga DepEd makabayan, bibigyan daw sila ng until last week of September para daw ito ma-forward na kung saan ito ibigay itong mga gamit na to. Sana noon pa ginawa ito ni Sara Makabayan. So dito pa lang po, wala talagang kakayahan po na hahawak po ng anumang posisyon si Sara dyan po sa gobyerno natin. At lalong-lalo na kapag siya po ay maging presidente makabayan, kawawa talaga ang bansang Pilipinas. Kawawa, ang dami pong anomalyang nakita. Doon po sa deliberation budget hearing makabayan, tinanong kasi ni Raul Manuel, UNPA. Tinanong kasi ni Raul Manuel makabayan si Secretary Angara kung hingi ba daw siya ng confidential funds. So si Secretary Angara agad-agad niyang sinagot makabayan, hindi niya kailangan po ng confidential funds at hindi siya hihingi po ng confidential funds. Ito malaking sampal talaga kay Sara Makabayan. 'Di ba? Malaking sampal talaga. Kaya naman pala po ng isang ahensya ng DepEd na hindi po hingi po ng confidential funds makabayan. Kaya naman pala Tingnan nyo, mismong sagot na po ni Secretary Angara, hindi niya kailangan po ng confidential funds. So ito yung maganda talaga na siya po inupo dyan makabayan. Kasi nga, siyempre, yung confidential funds, medyo problema kasi, napaka-controversial kasi makabayan. Katulad po dun kay Sara, na nahingi siya ng confidential funds, maraming problema. At saka hindi rin po niya naipalawanag makabayan kung paano niya ginamit or ginastos po yung kanyang confidential funds. Siguro, naisip niya makabayan na mas better lang po umiwas po sa confidential funds kasi yan po ay napaka-controversial para hindi po doon matulad sa issue po ni Sara Duterte makabayan. So okay po ang ginawa po ni Secretary Angara. Yan ang dapat po na sekretary sa ating ahensya makabayan. Hindi po yung isang may pagkasinto-sinto na utak at saka feeling entitled, feeling gusto niya na self-centered lagi. Gusto niya na kung ano po ang kanyang sasabihin, masunod kagad makabayan. Bakit? Kasi siya po isang diktadora. Ito pong si Sara Duterte. Yan ba ang gusto nyo maging presidente, mga haters? Okay, so for ito makabayan, ipakita ko muna sa inyo ang good news po ng ating gobyerno at sa balita rin po kay PBBM. For more details, let's watch this.
Patuloy na pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa selebrasyon ng National Peace Month. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Rest assured that you can depend on this administration to implement all signed peace agreements for the security, the inclusive progress. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na pagtataguyod ng kapayapaan sa Pilipinas, kasabay ng pagdiriwang ng National Peace Consciousness Month ngayong buwan ng Setyembre. Ngayong araw, pinangunahan ng Pangulo ang komemorasyon ng ika-28 anibersaryo ng 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Moro National Liberation Front o MNLF. Sa pamamagitan ng kasunduan, mahigit 7,000 MNLF combatants ang nagbalik loob sa gobyerno at umanib sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Matatandaang noong 2022, pinangunahan din ng Pangulo ang panunumpa ng ilang opisyal ng MNLF bilang mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Tanda ng kapayapaan, pagkakaisa at reconciliation agenda. As the country's National Peace Agency, we hold on to our commitments to work closely with our peace partners in ensuring the implementation of all our signed peace agreements. Mas pinaigting pa ang pagsusulong ng transformation programs na layong tulungan ang mga dating MNLF combatants at kanilang pamilya at maging komunidad. So my fellow Filipinos, the dividends of the peace that we have worked so hard to achieve are now upon us. And the responsibility to create a more inclusive and prosperous country now lies in our hands. Samantala, tiniyak naman ng mga opisyal ng BARM ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng unang Bangsamoro election sa susunod na taon. Kami as MNLF, ma-assure namin at least whatever falls sa amin, i-fulfill namin in a peaceful way. The Bangsamoro government are working very efficiently. That is as a result of the implementation of all the programs of the Bangsamoro government with the support of the national government. Sa unang araw ng Setyembre, pinatunog ang peace bell sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City, hudyat ng pagsisimula ng pagdiriwang ng taunang National Peace Month. Iba't ibang aktibidad din ang inilatag, kabilang na ang pagsasagawa ng Peace Education Summit at ang ika-38 komemorasyon ng Sipat Peace Accord kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa September 13. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel ng Philippine Airlift Wing sa kanyang administrasyon. Sa kanyang talumpati sa 56th anniversary ng 250th Presidential Airlift Wing o PAW, nagpasalamat ang Pangulo sa serbisyo ng PAW hindi lang sa First Family at sa mahahalagang bisita, kundi maging sa serbisyo sa bansa. Ayon pa sa Pangulo, sa tulong ng PAW ay nakakalipad siya at ang mga miyembro ng gabinete patungo sa iba't ibang lugar para sa pagsasagawa ng mga humanitarian assistance at disaster response missions. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng award sa mga namumukod-tanging tauhan at units ng PAW. Tinanggap din ng Pangulo ang 250th PAW Operations Handbook na naglalahad ng mga protocol at polisiya nito. Ang 250th PAW na kilala sa tawag na Bluebirds ay ang pangunahing flying unit ng Philippine Air Force na responsable sa pamimigay ng air transport sa Pangulo, First Family, mga bumibisitang heads of state at pamahalaan at iba pang mahahalagang bisita sa bansa. Okay, so bago tayo mang-debunk po ng mga fake news mga kabayan, i-shout muna natin. Nandyan po si Bibok Iscarlan, nandyan po si Glenda Magalong, hi to Masking Digma, kasama rin po natin ngayong araw si Maria Marlene Imbido Bautista, Lenda Lim from the city of Ilagan, Isabela, nandyan rin po si Elizabeth Diang, Leonardo Manansala, the Mario Brothers, hi to Romeo Acosta na nandyan sa Inland Empire, Southern California, kasama rin po natin si J. Manguera from Plaridel, Bulacan,
Bulacan. Nandiyan rin po si Mary Jane Tan, Mercedes Tuano, Elina Istares, Angelita Holsanger, Bella Chu, Nonski Pasamonte, Gaiselda Langbat, and hi to Janet Narvaez. Okay, so mga kababayan ko, dahil nga napakadesperado itong mga DBS, itong si Jason sa makabayan, meron siyang ipinakalat po na fake news. Yes, fake news. Kasi kapag hindi ka po mahilig mag-research at saka kapag kung ano po yung ipopost kaagad ng mga DDS, talagang madala ka sa kanya makabayan, madala ka sa kanilang mga ipinabakal po ng mga fake news. Dahil sila po yung napaka-desperado, at saka yung mga sunod-sunod nila ngayon po na mga rally makabayan, yung nausog rally, di ba ilang araw sila dyan po sa Liwasang Bonifacio, no effect makabayan, wa effect po ang ginawa nila mga rally, kahit doon po sa California. Kasi nga sunod-sunod parang naging kung merong nangyari na rally dyan sa Liwasang Bonifacio, I think 3 days yata straight yung makabayan. Doon rin po sa California, nakita ko merong inorganize doon itong si Hita Makabayan, pati po dyan sa Hong Kong. Inorganize po yun yung si Jojo TV yata siya na yung kanyang pangalan makabayan. So wala talaga doon sa Hong Kong, talagang nilangaw makabayan. Hindi lang nilangaw, binangaw pa. Ilan sila, Sir Ivan? Hindi umabot ng 11. Hindi umabot ng 11 or kahit gawin natin pong 12. Hindi pa rin po marami makabayan. The same rin po doon sa nangyari po sa Liwasang Bonifacio. It's a big failure. Kahit itong si Celes na talagang nawala na po ng boses makabayan, nawala ng boses hanggang ngayon sa kakasigaw, mga paninira niya kay BBM, effect. Walang naniniwala sa kanilang makabayan. Kasi ang mga naniniwala sa kanila, yun ang pong kalang mga nauto at saka kanila na pong mga aliporis makabayan, yung mga membro ng nila. Ngayon si Jason sa may pinakalat siya, ginamit niya yung CNN makabayan. Itong sa World News po ng CNN, if not mistaken, di ba kilala ho natin po yung mukha nito makabayan? Kilala ho yan na news reporter, journalist po doon sa ibang bansa. Si Jason sabi niya makabayan, "Bongit, I just saw this on my wall this morning. Pinag-uusapan ka sa buong mundo daw, pinag-uusapan daw si PBM. We don't deserve you as our president. It's about time you seek professional help." Bakit yung nasabi niya makabayan ni Jason Sa? Kasi sabi daw dito, di umano, dyan po sa caption po ng balita na yung makabayan sa World News, Global Report, sa CNN. Ang nakalagay kasi sa caption, "Philippines faces unique challenge with cocaine-addicted president." Tingnan niyo makabayan, do you think naniwala ang CNN sa balita na yon? Philippines faces unique challenge with cocaine-addicted president. Bumalik sila sa issue po na yung gumagamit daw si PBM makabayan. Bumalik na naman po sila sa issue po ng pulburon video. Kaya itong si Jason Sa, may ipinakalat siya the other day makabayan. Nakahapon nga pala, the other day. Kahapon po may ipinakalat siya. Buti na lang, nakita to kaagad ng mga pro-admin na mga vlogger. Pati na po sa isa pong journalist makabayan. So napakalaman ho natin, ito pala ay isang fake news. Fake news, so yan, wala pong ganun na caption makabayan. So ayon po dito sa balita po ng Yahoo News, Philippine social media users fall for fake CNN report that describe President as cocaine addict. A fabricated CNN news story that described Philippine President Ferdinand Marcos as cocaine addicted has circulated in social media posts that falsely presented it as genuine. The claim has been shared hundreds of times by supporters of Marcos' predecessor Rodrigo Duterte, who had previously accused the current president of being a drug addict. Sabi sa baba makabayan, Philippines faces unique challenge with cocaine-addicted president. Ayun, yan po nakalagay daw, text in an image appearing to show CNN news segment featuring news anchor na si Anderson Cooper makabayan. Ngayon, so nakita rin po sa baba na ito pong nakalagay rin po dyan ang pangalan po ni Jason Sa kasi siya po yung nakitang nagpakalat niya makabayan. So ipakita ko sa inyo ang totoong caption sa balita po ni Cooper makabayan. Ang totoong caption po sa balita ni Cooper, Anderson Cooper guesses NFL teams based on their logos.
tungkol po sa sa sports mga kabayan, tungkol po sa NFL sports. Hindi po totoo nakalagay po sa thumbnail or doon po nakalagay po sa captions na Philippines faces unique challenge with cocaine addicted president. Itong si Jason sa makabayan na bistado na booking. Hindi po totoo yung yung caption na yon. Nilagay lang po nila makabayan. Ang pagkakaalam lang, wala makakalam yan. Ilang beses ko ba sinasabi dito, itong sa mga DBS, ito sa mga gungong po ng mga vlogger, na napaka-easy na lang po i-locate ang totoong source po na ginagamit niyo po ng mga image, picture, or videos. Napaka-easy lang po yan i-locate. Nandyan po yung Google Lens, tas kayon gagamitin nila yung picture po ni Cooper Makabayan ng CNN. Ibang balita doon, dito naman po sa kay Jason Sa, iba rin po ang nakalagay po na caption Makabayan. Gonggong talaga eh. So dapat itong si Jason Sa, dapat yung kurtin lagi Makabayan, pasawayan kasi nga bayad po ng 1 million pesos per month galing po sa SMNI. Ipakita ko na sa inyo Makabayan, ito pong pahayag ni Makagago. Nalalaban natin si Makagago. Si Makagago, meron siyang komentaryo dito tungkol po doon sa sa nangyari dyan sa KOJC. So pakinggan muna natin po itong si Makagago Makabayan, and make sense talaga. Ako'y agree po dito sa kanya mga sinasabi. For more details, let's watch this. Hanggang ngayon, hindi mahuli-huli ang inyong mahal na Kibuloy. Napakasimple lang naman ang gusto ng ating mahal na gobyerno, mga boss. Ang gusto lang ng ating mahal na administrasyon, ng ating mahal na si President BBM, ay yung sumuko ka na, Kibuloy. Kasi tapos na. Hindi nyo naman alam nyo sa totoo lang, mga boss, napakadali lang yan Akala ko ba mahal kayo ng inyong padre? Yung mga KOJC, di ba? Mahal kayo ng padre nyo? Ginagamit kayong human shield? Kung talagang mahal kayo niyan, susuko na yan. Kasi tulad niyan, nahihirapan ng mga tao niya, naguguluhan ng mga tao niya, itinataya ang mga buhay nila para sa isang taong ganyan. Worth it ba yan, mga boss? At uulitin ko, napaulit-ulit na, sa America wanted, sa Pilipinas wanted. Guys, natatawa ako kasi yung mga DDS before, isa lang ang sinasabi sa akin, fake news daw lahat ng yan. O ngayon, ano naman po ang sasabihin ng mga DDS ngayon? Anong klaseng ad hominem naman ang ititira nyo sa akin? 'Di ba? Kasi wala. Kasi kung literal na argument, hindi kayo mananalo sa gobyerno. Alam nga naman mga boss, ng ating mahal na gobyerno ang magkasala. Pwede ba yun? Kaya nga sila ang namamahala. Kaya nga ang trust rating ng ating mahal na Pangulong BBM tumaas, di ba? Kita nyo ba ang trust rating ng inyong Sara Duterte kung gaano katinding binagsak? Vice-presidente na halos wasakin lang ng isang senador Ontiveros. Grabe mga boss, gumising kayo. O nga mga haters, mga anti-Marcos, dapat gumising kayo. Dapat hikayatin ninyo itong si Kibuloy na lumabas na at harapin niya ang kanyang kaso, mga akusasyon sa kanya. Kung feeling niya na wala siyang ginawa at saka hindi siya guilty, lumabas siya, harapin niya ang kanyang kaso. Hindi niyong magtago siya at saka gusto niya lang na tingnan po ang kanyang mga membro makabayan na napahamak na, meron nang namatay, meron nang nagkasugat-sugat dito, at saka hayaan lang ba niya na medyo meron nang nagka-dismantle na po ngayon yung ilalim po sa Katedral Makabayan. Kasi nga, di ba, yun po, gendrel ho yan, binutasan ho yan. Kasi hinanap po si Kibuloy, kasi nga, ayon po dito sa report po ng kapulisan natin, na nandyan na po si Kibuloy nagtatago sa ilalim. Kasi si Kibuloy, napagalaman ho natin, at saka kalata po yan noon pa, na si Kibuloy mahilig talaga po gumawa ng bunker. At saka meron daw bunker talaga dyan po sa Kingdom Makabayan. Hayaan na ba niya ang kanyang tauhan? Hayaan lang ba niya mga kakulto niya na magkaganyan makabayan? Di ba kawawa talaga Ako po ang naawa dito sa mga membro po ni Kibuloy. At saka nakita ko rin po makahaban. Ipakita ko rin po itong sinabi ni Kibuloy. Lahat po na sinabi ni Kibuloy talagang nangyari ng makahabayan. Parang nahulaan na po niya ang mangyayari sa kanya. For more details, let's watch this. Ang propeta nagtago pa rin.
tago sa isang lugar. Hindi na siya makalabas. Oh, na-wanted siya ni Jezebel. Hinahanap siya. Hinahabol siya ni Jezebel. Oh, ano ang ginawa? Nagtago siya. At nagpakain sa kanya ay mga ibon. At sa lahat ng ibon, ang pinili niya hindi agila. Hindi mga kalapati. Ang pinili niya, uwak. The crow. Pinakain siya. Inahatiran siya ng barbecue araw-araw. Milagro. O, di ba? Nawala niya ang nangyari sa kanya, mga kabayan. Itong sinabi niya, how many years ago ito? Pero ngayon po, nangyari, mga kabayan. Ang mga sinabi niya, nangyari sa kanya. Kung ayaw niya po na masira pa yung kanyang katedral, mga kabayan, dapat lumabas na siya. Huwag niyang hayaan po na meron pang mangyaring hindi maganda doon po sa kanyang kingdom, mga kabayan. Kasi nga, di ba, kahapon, meron kasi nangyari kahapon, mga kabayan. Kasi nga, the other day, di ba sila po yung nag-celebrate po ng kanilang anniversary? Kinaumagahan, nagulat lahat. Nagulantang lahat kasi ang kapulisan natin, mga kabayan, nag-form na lang po sila ng barricade. Nag-barricade na lang po ang kapulisan natin. Bakit? Kasi gusto lang ipa-open po yung gate doon sa Kingdom, mga kabayan. Kasi gusto po ng kapulisan natin, dapat meron ng in and out na mangyayari dito po sa operasyon pong ginawa ng ating kapulisan. For example, meron silang dala po ng mga kagamitan, mga kabayan. 'Di ba? Dumadaan lagi sila dyan po sa scanner po sa gate po ng KOJC. Yan kasi napaka-hassle. Bakit? Binablock sila lagi po, hinaharangan sila lagi po ng mga membro po ni Kibuloy. At yan po yung nabibigay po ng hassle sa operasyon po ng ating kapulisan sa pagmanhunt po dito kay Kibuloy. So nag-decide po ang kapulisan natin kahapon, mga kabayan, dapat nag-decide sila na dapat i-open na yung gate na yan kasi nga hassle talaga yung gate. Dapat smooth po ang mangyaring operasyon ng ating kapulisan. So nagkagulo, mga kabayan. Ipakita ko muna sa inyo. Ito pong balita. For more details, let's watch this. Nagkaroon muli ng tensyon sa pagitan ng pulisya at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ matapos na isbuksan ng kapulisan ang main gate ng Jose Maria College. Ang PNP naman may panawagan sa founder ng KOJC na si Apollo Kibuloy, si Janessa Felix ng PTV Davao sa sentro ng balita live. Yes, Angelique, ikasapung araw na ngayon ang operasyon ng mga pulis para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy at 4 pa nitong kasamahan. Bandang alas 8 ng umaga kanina, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at miyembro ng KOJC dahil gustong buksan ng pwersa ng kapulisan ang main gate ng Jose Maria College. Paliwanag ni Police Major Catherine De La Rey, spokesperson ng Police Regional Office 11, na kinakailangang buksan ang main gate upang malayang makalabas-pasok ang mga pulis sa compound ng KOJC. Gayon din ang mga supporters at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Dagdag pa ni Police Major De La Rey na hindi persahan ang nangyaring pagbukas sa main gate dahil napakiusapan naman ng mga miyembro ng KOJC. Sa pinalabas naman official statement ni Attorney Israelito Torion, sa nangyaring tensyon kaninang umaga, sinabi nito na ang sapilitang pagbukas ng Emerald Gate ay malinaw na isa na namang harassment tactic. Ginawa umano nila ito upang galitin at arestuhin ang mga miyembro ng KOJC. Mas mapapadali na rin anyang maipasok ng mga pulis ang kanilang mga equipment sa loob ng compound na hindi dumadaan sa standard. At sa PNP na naging matagal umano ang operasyon ng mga pulis dahil mayroong resistance ang supporters ng pastor. Kaya nahihirapan umano ang pulisya na gawin ang kanilang trabaho sa loob ng compound. Ginawa rin ng PNP ang lahat upang mapadali ang operasyon. Nanawagan naman ang PNP kay Pastor Apollo Kibuloy na magpakita na at huwag gawing human shield ang kanyang mga supporters at ang miyembro ng KOJC. Dapat lang itong si Kibuloy, mga kabayan, dapat lalabas talaga ito, no? Sa kapagsabihan niya mga alipuris niya na hindi na po mag-resist doon sa ginagawa po na operasyon ng kapulisan natin. Si Kibuloy talaga ang lalabas. Meron kasing ito kasing mga membro ni Kibuloy, mga kabayan, mga hard-headed talaga eh. Sila kasi dito ang gusto na sila po ay maaresto, mga kabayan. Diba? Kasi nga kapag merong isinasagawa dito na operation po yung kapulisan natin, kapag harangin mo yan, parang obstruction of justice kasi yan, mga kabayan. Obstruction kasi yan, obstruction of justice. So pwede silang arestuhin.
Kahit kahapon nga, medyo nagka-tension na naman po mga kabayan kasi nga hinirangan nila. At saka feeling na doon kasi nga ang target kasi dito ng mga membro po ni Kibuloy, gusto nila na sila po ay masaktan mga kabayan. Kasi kapag sila ito ay masaktan, gagamitin kasi nila yan, documentary, para po ipakita nila sa human rights. Human rights documentation ang kanilang target dyan para meron pong silang may kaso dito po sa ating kapulisan mga kabayan. Pero kahapon wala pong nangyaring ganon kasi hinayaan na po sila ng ating kapulisan mga kabayan. Mission failed na lang po ang plano ni Atty. Torion. Hanggang sila po ay nabulaga, sila po ay nagulantang at talagang nagulat mga kabayan. Bakit sa Ivan? May nakita kasi na dala-dala po itong ating kapulisan, nakita po ng taga KOJC na isa pong water pump device mga kabayan, parang water pump machine. 4 yata yun, if not mistaken, 4 ba yun or 5 lahat. So sila po ay natakot dito. Tinanong nila yung kapulisan natin, ano daw ang gagawin doon? Merong video kahapon mga kabayan. Sir, ano bang gagawin nyo doon sa loob? Bakit nagdala kayo ng isang pump water machine? Ano bang gawin doon? Hindi sila sinagot po ng kapulisan natin. So sila ngayon nag-iingay doon po sa Seminay na baka daw bubombahin na sila mga kabayan. Water machine device bubombahin. Baka siguro bumahin po ng tubig mga kabayan. Pwede, di ba? Pwede yung mangyari. Di ba nakita natin po sa picture na meron na pong binutasan doon sa may katedral mga kabayan sa ilalim. Malamang sa malamang, siguro lang sa aking analysis dito mga kabayan, malamang sa malamang, bumumbahin nila yan ng tubig sa ilalim. Siguro lang. On that way mga kabayan, baka makita nila kung saan po pupunta yung tubig, baka doon po, siguro lang baka may malagusan doon mga kabayan, baka yun ang gagamitin nila. Or baka pupunuin nila yan ng tubig, yung binutas nila po na lupa mga kabayan, siyempre kung sino mang nandun sa ilalim, mapilitan silang lumabas niyan. Kasi marami na pong tubig mga kabayan. Siguro lang, yan po ang gagawin nila. Bubumbahin na ang kanilang katedral yata yun. I'm not sure kung katedral ba mga kabayan. Baka siguro doon ba sa may area po ng Kingdom or baka dyan po sa GMC na building or hindi natin alam, baka doon po sa katedral mga kabayan. Basta nakita ko kahapon na machine, 4 ba yun? 4 or 5. Marami mga kabayan. Okay, so hintayin natin po ang mangyayari. Bumombahin na ang KOJC. Dapat na lang sana ilabas nyo si Kibuloy. Kapag lalabas mo si Kibuloy, tapos, ang problema, wala pang masasaktan sa inyo dyan mga taga-KOJC. Okay? So, i-shoutout po na natin mga kabayan. I-shoutout natin si Wing Salvatierra, nandiyan po si Marilo Bidnarek, Beth Modisto, Haitzo Gorgonia Angala, Alicia Lee, nandiyan po si Jonas Jax, Rodolfo Porti, Apple Nash, PD Perlas, nandiyan po si William Esteban Verdogo, i-shoutout natin si Caroline Campos, Elsa Hoffman, Marilo Bidnarek, Victor Robin, Kino Lee, nandiyan po si Lolita Baldosa, Haitzo Jelen Quezon, Monet Borromeo, and Haitzo Tony Velia. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Atty. Claire. For more details, let's watch this. Ang liwanag, sinabi niya. Isang guess niya kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Diba? So, iko-correlate ko lang dito. Ikaw bilang VP na ngayon. Diba? VP na ngayon. Sarili mo na mga taong gobyerno na karamihan nga dyan, party pa ng security mo. Kung paano mo laitin in a subtle way na hindi halata, pero nilalait mo yung PNP na never mong nagawa sa mga taga-China, sa China. Nilalait, minaliit. Bakit natin nasabing minaliit ang PNP? Tinuwanan lang Tinatanong na maayos, di ba? Paano ang dating, wala na dito si Pastor Kibuloy. Wala sa Davao City. Kaya, di ba may sinabi siya dun sana pag-isipan din ito ng administrasyon. Kaya doon isang vlog ko, ano pag-iisipan ng administrasyon? Base dyan sa sinasabi mo. Di ba? Ano pag-iisipan dapat? Pag-isipan ba na paalisin ang PNP sa KOJC? Kasi dahil sa sinasabi mo na marahil wala na dyan? Marahil wala na dyan dahil sa tagal ng grandstanding sa Senado? So ano ang dapat na pag-isipan ng administrasyon? Sige, kung pag-isipan natin yan,
Ikaw na VP ka, ikaw ang unang nag-suggest na pag-isipan to ng gobyerno? Tanungin natin si VP Sara, ano ngayon ang suggestion mo na dapat gawin ng administrasyon para mahuli yung isang pugante? Diba? Ikaw na VP, dapat ikaw ang isa sa mga tumutulong para maayos ang trabaho ng gobyerno. Hindi ka private citizen. Diba? Hindi ka private citizen. Ang dapat mong gawin, makipag-coordinate ka pa nga sa mga pulis. Bakit di mo tapikin yung kapatid mo na mayor dyan? Di mo tapikin yung kapatid mong isa na congressman dyan na makipagtulungan sa pulis? At i-convince si Pastor Kibuloy na sumuko na dahil naaapektuhan na ang Davao City. Ngayon, ang gusto nyo kasi mangyari is magalit ang sambayanan dyan sa PNP na lumalabas na ang tagal-tagal na wala kayo nakikita. Dilayas na kayo kasi nakaka-apekto na kayo sa Davao City. When in fact, you don't even lift a finger to help the members of the PNP, diba? Members of the PNP to locate the fugitive. Napakiramdam nila niyan dyan. Bakit hindi ka kaya magkipag-usap din sa mga miyembro ng KOJC na hayaan magtrabaho yung pulis? Ang lumalabas kasi, nung sinabi sa iyo ng president ng KOJC na parami ng padami yung pulis na pumapasok, ikaw pa mismo ang kumampi sa KOJC. At lumalabas na sinisiraan yung mga pulis kasi wala ng rule of law. Diba? Ikaw na VP, ikaw pa yung hindi tumatalima sa batas. Ikaw pa na VP ang nagkukonsinti doon sa isang pugante. Diba? So, yung parte na yun, ang hirap intindihin bakit ganyan. Diba? Para bang lahat ng dapat sa Pilipinas, hindi namin nakikita na ginagawa nyo. WPS, wala tayong nakikita ang ginagawa nila. Pastor Kibuloy na pugante, wala tayong nakikita ang ginagawa nila. Tapos, lumalabas, hindi naman ikaw, other people, your supporters, aspiring sila na maging presidente ka. Ang tanong, kaya mo ba? Diba? Yun lang yun eh. Kasi sanay kayo na lagi na sa pwesto. Sanay kayo na lagi sa posisyon. Pero, yung kung paano magtrabaho ng totoo para sa bayan, hindi para sa kapate, hindi para sa kaibigan, hindi para sa kung ano-anong interes. Kaya ba? Kasi sabi ko nga kanina nung sinabi kanina ni Rod, patungkol kay Senator Coco, na ang posisyon mo, hindi mo kailangan na magpamigay ng libreng tinapay o magbigay ng libreng sakay, magtanim ng puno. Di yan ang trabaho mo kasi trabaho na yan ng iba. Trabaho yan ng ibang ahensya. Ang trabaho mo lang ay magpakasanay-sanay para maging marunong at magaling na leader. Dahil baka dumating yung time, magkatotoo yung dasal nyo na biglang mawala si PBBM, ready ka ba? Well, anyway, tingin ko ang unang-unang mangyayari dito, mawala yung hearing patungkol sa Pogo laban kay Atty. Harry Roque. Isa yon. Kaya nga, isa si Atty. Harry Roque ang nagdadasal na magparehab na to si PBBM para pumalis si VP Sara. Isa yon. O ano pa? Magkakaproblema pa ba sa China? Of course, hindi. Ang dami na natatanggap ng mga regalo mula sa China eh. Diba? So, ano ngayon ang ibig sabihin ni VP Sara na rule of law?
Sila mismo, panahon nila, hanggang sa ngayon, hindi yata nagkakaroon ng rule of law. Kung nakinig kayo kanina sa hearing, susunod na topic natin yan sa susunod na araw, isa-isahin natin yan. Although sabi nga natin, bakit ba lagi si VP Sara ngayon na nagiging topic natin? Paano siya po yung nagiging laging usap-usapan dahil sa kanya mga ginagawa. Katulad niyan, ang usapan naman kanina sa hearing, DepEd. DepEd, budget. Wala na siya, di ba? Di na siya DepEd secretary, hindi na siya yung head. Pero ang lumalabas, siya pa rin. Siya pa rin yung issue. Lumalabas din na hindi sila nagkaroon ng proper transition ng pondo. O kahit nandiyan yung pondo o ibinigay sa'yo, yung record kung paano nagastos. Hindi ngayon masagot ng bagong DepEdsec ng mga tao niya. Bakit? Ang binigay lang daw yata sa kanila, cover page lang. Yung detalye, wala. Kaya di nila alam paano ginastos to. Kaya para bang, bakit na naman si VP Sara? Siya yun Siya yung nai-issue. At siya yung may obligasyon na mag-report patungkol dito. Diba? Kahit sabihin mo na hindi ka na sekretary niyan, yung pondo nung tungkol sa nung panahon na ginamit mo hindi na ma-report, walang record. Tapos ang sabi pa ni Congressman Luistro, may mga ginastos pero parang zero yung performance, zero yung result. Saan napunta yung pera? O tanda natin, may 150 pesos siya na confidential funds. Diba? Tapos ang baba-baba natin ng rating pagdating sa education. So, diba, kung tutuusin, tama naman yung yung report ng EDCOM, bumaba tayo because of the alleged inefficient. Diba? Inefficiency of VP Sara. Bakit? Inuna niya daw kasi ang paghahanap ng terorista. Nakalimutan niya yung purpose ng DepEd. Anong feeling niya? Nasa DND siya? O NTF-LCAC siya? At inuna niya yun. Magparedtag. Instead na ayusin ang edukasyon ng mga bata. Yan yung nagiging problema. So tapos ngayon, pag pinansin siya, na-vlog siya, na-issue siya, na-content siya, at ang kinokontent naman natin dito, tungkol naman sa news. At kung ano yung findings, hindi naman tayo gumagawa ng sarili nating kwento rito. Diba? Kaya nga ito, diba? Itong 2016 na sinasabing siya yung gustong mag-start ng gera. Hindi natin ito gawa-gawa. News to ng tatay niya. Ngayon, na nagkakaipitan tungkol sa pondo at hindi ma-report, hindi makita yung tamang report, hindi ma-i-account. Panggigipit ba yun? Yung kasi sinabi niya sa KOJC. To the point na parang, hindi kayo kawawa, hindi ako kawawa, para tayo sa Pilipinas, at para kayong ginigipit. Wala namang gumigipit sa inyo, kundi sarili nyo. Diba? Yung 51 billion nga ng pondo ni Pulong, hindi pa nga masyado natitake up kung saan napunta Kayo yung gumagawa nung issue, lumalabas lang ngayon, kaya napag-uusapan. Kung maayos naman ang inyong reporting dyan, hindi naman lalabas dito sa hearing kanina na may problema kayo sa paghahawak na naman ng pondo. Now, balikan natin yung sinabi ni VP Sara dati. Para bang, I will use all my resources, social media and everything to show them how to command. Ito ba yung how to command? Problema pa lang sa OVP na budget. Problema din sa DepEd na budget. Pareho mong hawak. So, paano? Puro command lang? Ito, gastusin mo to. Ito, ganyan. Dito, magplanta ka ng puno. Ito, command lang ang gagawin? Diba? Paano yung report? Baka command lang ng command, tapos yung accounting, wala na. Kasi ang alam lang, mag-command na mag-command, mag-utos na mag-utos. Delikado yun.
Okay, so kasama rin po natin si Jemson, si Jeriel at Regina Mandawi, Cebu City. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Dansa, Cavite. I-share po natin, nandyan po si Vic Colaway, Ashen, Ramel Ruwasa, Welma Bedina, hi to Sports Shinobi from South Korea. Nandiyan rin po si Emergencia Yongko from Anchorage, Alaska. Hi to Timoteo Ovejero from Isuzu, Pampanga. Nandiyan rin po si Remedios Varro, Beth Modisto, Evelyn Garcia, Vivian Torne, Isidro Mendoza from Lopez, Quezon, and hi to Ronelyn Lamsen from New Zealand. Shout out daw kay Elmer Castellano. Okay, so mga kababayan ko, thank you so much nga pala no sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section na hindi ko po na-shout out. Again, thank you so much. Hopefully na sa ating next na vlog, ma-shout ko na po kayong lahat mga kababayan. Okay? So anyways, yan pong ating manakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot na po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, dalangin ko po na palakasin mo ang aking pananampalataya ngayon dahil kung minsan gusto kong sumuko kapag mahirap ang mga bagay. Panginoong Hesus, ipinagdarasal ko po ang iyong mapagmahal na kaaliwan ngayon dahil minsan nawawalan po ako ng pag-asa kapag binigo ako ng iba. Panginoong Hesus, hinahanap ko po ang iyong liwanag ngayon upang gabayan po ang aking mga hakbang dahil minsan po naliligaw ako kapag ang buhay ay magulo at mahirap. Panginoon, tulungan mo pong buuin ang mga nasira, punasan ang aking mga luha at magsimulang muli. Dahil kapag nagtiwala po ako sa iyo na iligtas ako, lahat ay magiging posible. Sa ngalan natin Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.